Ah, Hello, good morning. Ako nga pala si Lucy Castro, 'no, na naka-base ngayon dito sa may Toronto, Canada. So may mga question tayo dito na sasagutin ko. At eto 'yon, ano ang naging pangunahing motivation o dahilan mo sa pagmimigrante sa ibang bansa? Paano mo naisip ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay magiging solusyon sa iyong pangangailangan at mga pangarap? So yung number one motivation ko, bakit kailangan kong lumayo sa Pilipinas, bakit kailangan kong makipagsapalaran sa ibang bansa, of course, ang deepest why naman ng bawat isa sa atin ay yung pamilya natin. Yung mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan, mabigyan natin yung mga pangangailangan nila, lalong-lalo na sa pag-aaral kung may nag-aaral pa tayong mga anak, 'no? At yung kahit papaano maibigay natin yung buhay na hindi nila naranasan noon. So, lahat ng pagsasakripisyo at lahat ng dahilan ko, pamilya ko lang talaga. Pangalawa, paano mo inihanda ang iyong sarili para sa buhay sa ibang bansa? So, sa umpisa talagang mahirap, masakit 'no, ang hirap magpaalam, ang hirap pumunta sa sa airport 'no, nung unang alis kaya, doble-doble talaga yung sakit na nararamdaman natin. Tapos pagdating mo sa ibang bansa, siyempre nasanay ka na araw-araw kasama mo yung pamilya mo, kumakain araw-araw 'no, lagi kayong, magkakasama. So, nilalakasan ko na lang yung loob ko kasi iniisip ko, para sa kanila ito. Iniisip ko 'to dapat makaipon ako, iniisip ko para maging secure yung kinabukasan namin, at mabigyan ko nga sila ng magandang buhay. So, lahat para sa akin ang dahilan ko ay pamilya, pamilya at pamilya pa rin talaga. Ano ang pinakamalaking pagsubok na iyong naranasan bilang isang OFW? Paano mo itong nilampasan at ano ang mga natutunan mo rito? Alam mo bilang OFW, sa umpisa 'pag kumikita ka hindi mo ramdam na ano, hindi mo ramdam yung alam mo yung maliit o malaki yung kinikita mo parang excited tayo, eh. So sige padala, kung ano yung hingi ng pamilya mo bigay, padala, bigay, padala. So natapos yung 1 taon, natapos yung 2 taon, natapos yung 3 taon, wala kang ipon. Alam mo yun? Ang hirap-hirap nung trabaho ka ng trabaho, kuskus ka ng kuskus, kayod ka ng kayod, ang bibigat ng mga pinapasan mo, ang hirap ng pinagdadaanan mo. So parang naging lesson learned na sa akin na huwag maging waldas sa pera. Huwag bili ng bili ng walang katuturan, alam mo yon? Pag-ipunan Pag-ipunan mo yung bukas kasi hindi pala habang panahon, malakas tayo at hindi habang panahon, puwede tayong kumita. So iyon ang pinaka lesson learned sa mga nakaraang taon na wala kang naging plano. Basta, plano ka lang ng plano hanggang doon lang. Kumbaga kuwenta ka lang ng kuwenta, lista ka lang ng lista kung ano yung gusto mong mangyari at the end of the day kung wala ka namang pagsisinop dun sa mga kinikita mo, so wala rin talagang mangyayari. So lugmok pa rin tayo. Paano mo mapapanatili ang koneksyon at ugnayan mo sa iyong pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas habang ikaw ay nasa ibang bansa? So, iyon lang ang maipagmamalaki ko sa sarili ko 'no, bilang kaibigan, never talagang binago na ang ugali ko bilang kaibigan sa mga kaibigan ko. So, kahit hindi nila ako naaalala, may mga kaibigan kasi tayo na katulad niyan dito dito ko na lang sa ano, dito na lang sa bansang Canada. So, may mga kaibigan tayo sa Pilipinas na hindi sila natutuwa na nalaman nila na ba't siya nakarating wala naman siyang pinag-aralan. Alam mo 'yun? Ba't siya nakarating, wala naman siyang skilled, wala naman bla 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 kung anong gano'n. So, sa ganang akin, kahit galit sila or kahit ayaw nila sa'kin kasi sa Pilipinas banding-banding kami, na ano ko sila, mga friend ko sila. Lagi ko silang kinakamusta, lagi ko silang binibigyan ng time para makapagtsismisan kami.
'no. So, hindi ko binabago yung sarili ko at para naman sa pamilya ko, hindi ko ginagawang dahilan yung pagod ako, gusto ko ng matulog, pagod ako, wala akong time. Halos araw-araw binibigyan ko sila ng oras para tawagan or para magkausap-usap kami. Ah, Ako lahat ang gumagawa ng paraan para hindi maputol yung komunikasyon komunikasyon namin. Pagkomunikasyon ko sa pamilya ko lalo sa mga anak ko 'no, sa mga apo ko, sa nanay ko. Sa nanay ko araw-araw 'yan. 'Pag may problema ako dito, nanay ko tinatawagan ko. 'Pag may sama ako ng loob dito, dun ako sa nanay ko. So, imbis na sila yung magsasabi ng problema, ako yung nagsasabi ng problema sa kanila. Para lang yung komunikasyon namin, continuous at hindi siya ibig sabihin hindi kami mawalan ng komunikasyon. At yung panglimang question nila, para sa iyo, ano ang mga potential na benepisyo at mapanganib ng migrasyon? Ano ang iyong mga payo para sa ibang nag-iisip na maging OFW? So, sa ganang akin, kung may maganda kayong trabaho at mayroon naman kayong sariling bahay, may sarili kayong lupa at yung mga anak naman ninyo, mga tapos na or kaya naman ninyong patapusin para sa akin, much better na diyan tayo sa Pilipinas. Mas masarap ang buhay diyan sa'tin 'pag sama-sama tayo. So, iyon naman, kasi kaya naman tayo nag-a-abroad para ang katwiran ng iba para sa akin din 'no, para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Magtatrabaho ako para makaipon ako, para may pambili ako ng property ko. So, alam mo 'yun ang mga pangarap ng mga nag-o-OFW, kaya tayo lumalabas ng bansa para kumita at para makapag-ipon. Ang maganda naman dito kung nandito ka naman, karamihan kasi ng mga pumapasok dito, ang Canada kasi hindi para sa iyo kung mahina ang loob mo. Ang Canada, hindi para sa inyo ito kung tamad kayo. So, dapat kung pupunta ka sa ganitong bansa or mangingibang bansa ka, ang kailangan mo rito, tibay ng loob, sipag, at tiyaga. Kasi maraming pumupunta rito sa atin, no? Registered nurse sa Pilipinas, pagdating dito, caregiver. Engineer ka dyan sa Pilipinas, pagdating mo dito, back to zero ka. So, magsisimula ka uli. So, para gumanda ang buhay dito, once na-build mo yung sarili mo at nakapag-upgrade ka rito, so talagang may maganda kang kinabukasan at dito mo na dadalhin yung pamilya mo. Yun ang maganda rito, kung maa-upgrade natin ang sarili natin. So, kung maninirahan naman kayo dito at trabaho kayo ng trabaho, at the end of the day, lahat yun makukuha natin ah, sa takdang panahon. Like example, yung health benefits dito kahit may stage 4 cancer ka na, libre ang pagpapagamot, ang chemotherapy, lahat dito libre, no? Kapag maganda or na-establish mo yung buhay mo rito, lahat ultimo gamot dito libre. Ang pag-aaral ng mga bata libre. Pero kung mahina ang loob mo dahil sa umpisa, wala namang nag-uumpisa na agad na sa itaas ka, lahat tayo dadaan tayo sa butas ng karayom para makamit mo yung magandang kinabukasan dito sa Canada. Kaya para sa akin talaga sipag at tiyaga. May determinasyon tayo kung ano yung ginugol natin. At doon sa mga pamilya namang naiwan sa Pilipinas, hindi porke na sa ibang bansa yung mga mahal natin sa buhay, haya-hayang buhay namin dito. So, yun lang ang mai-a-advice ko sa inyo. Kailangan dito yung lakas ng loob mo. Dapat matapang ka, lalo na pagka dumarating yung homesick. Sa akin ang ginagawa ko 'pag naho-homesick ako, 'pag nagagalit ako, alam mo yung 'pag gustong-gusto ko ng umuwi 'no, kinakausap ko na lang yung sarili ko. Expert na nga yung sarili ko, sumasagot. So, yun lang 'no, at sana may natutunan kayo or may magandang advice na nakuha sa nai-share ko sa inyo ngayon. So, ang time ngayon is 8:30 ng gabi. So, diyan sa atin sa Pilipinas is 9:00 na ng umaga. So, magandang umaga sa inyo at good night dito sa Canada.